Agoy! Senator Erwin Tulfo. Abay, dapat ngayon pala, nag-inipit ka na pala dyan sa Red Ribbon Committee mo. Oo. Ano ba yan? Ikaw mag-imbestiga, ikaw din ang inaakusahan nila. So, inimbestigahan po niya ang kanyang sarili. Ay, hindi ka pinibestigahan pwede ba sarili yun? niya. Siyempre, sasabihin niya, sinungaling kayo, kaya nag-file siya ng libel, di ba? Oh, libel. Nag-file siya ng libel sa city prosecutor ng Pasay City. Ito ang mali niya, man. Because you know that in libel, truth is a defense. Di ba? Then, Bongels, bakit ka naman nag-file? O ayan, kumagat ka naman sa patibong eh. Oo. You took the bait. Di ba? Tama. You took the bait, mate. Yeah. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito walang iwasan. Walang paligoy-ligoy, sa totoo lang. Ito po ang magandang usapin ngayon tungkol sa ating agawan sa Senado. Ng Ang posisyon. guest natin ay si Attorney Mark Tolentino, alumnus ng San Beda College of Law. Eksperto po sa batas at isa din po siyang media personality. May Tumatama. radio program siya sa Mindanao at dito rin sa SMNI ay meron siyang TV show na tungkol sa batas. So, ladies and gentlemen, please welcome Attorney Mark Tolentino. Ay, good evening po, ma'am, sa Ma'am Ganson, and of course, si Miss Cathy, and sa lahat po ng mga followers ng SMNI, lalo sa programang Sa Totoo Lang. Yan. No? So, Attorney Mark, ang mga tao kasi maligalig na dahil sa Senado. Kaya gusto natin i-simplify ba, no, Kat? Yes. No, Yes. simplify natin kasi ang mga nagdadrive ng tricycle, jeepney, taxi, nahihilo na sila dito sa mga ka-Inglesan sa batas, no? Kaya itagalog natin. Hindi natin kayang itagalog, basahin na lang natin dyan sa Batas. Constitution at sa batas. Ngayon, background lang po, ay dumating po sa Senado si Senator Chis Escudero, kaya yung 11 ay naging 12, yung grupo ni Risa Ontiveros, Gatchalian at si Tulfo ay naging 12. So, ang nangyari, 12-12. Di po ba? Kasi na-absent na po si Senator Bato. So, 12-12, ang paniwala ni na Senator Gatchalian, Risa Ontiveros Black, na sa 12-12 ay pwede na silang mag-hearing, mag-Senate session at ideklara nilang bakante Bakante lahat ng posisyon. Senate President, pro tempore, Secretary of the Senate, and the Sergeant at Arms. Meron pa po yung dalawang Deputy Majority Leader. Yes. Maliban sa Majority Leader, may dalawa pang Deputy Majority Leader. Kaya, ang nangyari ay noong una, sabi nila, wala na raw si Alan Peter Cayetano, hindi na daw siya Senate President. Diba? Oo, tama yan. Ngayon siguro nakapag-seminar na siguro sila ba? After a few days, inamin na ngayon ni Tulfo at ni Ping Lacson ba yun? Hindi, At ni ayaw nga ni Gatchalian Ping. Ni na hindi sila naghalal ng Senate President. Kaya si Senator Alan Peter Cayetano ay Senate President dahil wala silang hinalal na iba. Pero ang argumento nila, Attorney Mark, na they declared also the position of the Senate President vacant. So sinasabi nila, wala na, vacant. That's their other theory. Pero ang sagot naman ni Senate President Alan Cayetano, and I agree, kung natanggal nyo si Alan Peter, okay, sinabi nyo natanggal nyo na, you declared the positions vacant, all of them, sino na ngayon ang Senate President nyo? Sabi ni Gatchalian, kaya siya daw pinili na acting president. Pwede palang mag-acting dyan?
May Ano sa'yo? marami kasi artista dyan. Oo, Acting eh, artista. Acting jowa. Pwede. Pwede rin. Acting president daw siya, kaya siya ang nagpe-preside, at wala na daw si Alan Peter Cayetano. Pero kasi nasa rules ng Senate, Senator Gatchalian, ayan nakakaharap sa akin si Senator Gatchalian. Hello, Win! Hello, Win! Yan. Hello, Win. Senator Gatchalian, kasi habang, kung tama kayo ha, ang nakalagay naman po sa rules ay, habang wala pa pong nakahalal na bagong Senate President, ay ang dating Senate President ay mananatili until his replacement takes office, has taken her or his oath. So, yan pong ginagawa nyo dyan ngayon na nagsusweldo kayo ng mga empleyado na bago nyo in-appoint. Nagsusweldo kayo dyan. Hindi ko alam, Senator Gatchalian, kung ikaw ba pumipirma ng check-in yan at payroll. Pero yung Secretary General mo dyan, bago mong Sergeant at Arms, ay dapat to si Senate President Cayetano pa rin ang pumipirma ng sweldo dyan. Ay kaso sinasabi nga niya, bogus kayo dyan. Okay? So, Attorney Mark, ipaliwanag mo nga tungkol dun sa quorum-quorum ba? Kasi yung quorum na alam namin ni Cathy, yung mahjong lang ba? Yes. Ang quorum Quorum sa kasi, ma'am, mahjong. Attorney Rowena, yung quorum kasi, based yan sa 24. Kasi nakalagay po sa ating saligang batas, there are 24 senators elected at large. At large, ibig sabihin, buong Pilipinas, ine-elect yung senador, 24. So, 24 divided by 2 is 12. Plus 1, 13. Oh, yan. Grade 1 yan. 13. Sabi nila, 22 daw kasi si Senator Bato hindi daw makita. Tapos si Senator Jinggoy nakakulong daw. Nag-base sila sa yung Supreme Court decision na 1949 decision na Cuenco case. Abilino versus Cuenco. Hindi pa sila tao nun, di ba? So, yung Abilino versus Cuenco is based po yan sa 1935 Philippine Constitution, hindi yan based sa 1987 Philippine Constitution. Exactly. Kung basahin mo yung Cuenco case, ang majority doon naging 12 kasi yung isang senador, walang jurisdiction ng Pilipinas. Sa Amerika. Kasi na doon sa ibang bansa. Isang bansa. Senator Tomas Beyond the Confesor. Yan. So, Beyond the reach. yan. So, ang tanong dyan, is that provision or that jurisprudence applicable ba kay Jingo Estrada at saka kay Senator Bato de la Rosa? Very clear, hindi. Bakit hindi? 24 pa rin ang senador. May isang argument dyan na si Jingo Estrada daw suspended under the plunder law. Pero buhay pa siya, no? Hindi man siya But- namatay, no? Yeah. Hindi pa suspended si Jingo Estrada. Hindi pa suspended. Of course, mandatory ang suspension kung valid ang information. Which in this case, kini-question pa niya sa Sandigan Bayan kung Yes. valid ba Sending pa. yung Oo. information. Oo. So hindi pa siya matatawag na Disqualified. suspended. Oo. Suspended. Suspended. Granting na suspended siya, it will not affect the number of senators. 24 pa Exactly. rin. Kasi the word suspended, temporary in nature. Oo. Hindi naman yan Dapat namatay. 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 Oh, yun yan, namatay, Nag-resign. nag-resign. Permanent. Permanent. Incapacity. From the word suspension, temporary lang. Ang ibig sabihin ng suspension, hindi mo lang ma-function ang duties mo, but Dahil- it will not affect the number. Dahil sa of- mga circumstansya na wala sa kontrol mo. Kagaya ni tama. Jinggoy, di ba? Tama yan. Hindi lang yon, Attorney Tolentino at saka Mama Bing, no? Kasi una, sila na rin mismo nung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. 24. 24. Oo. So, hindi nila pwedeng maitanggi yun Sino na ba yan nag-roll call? majority. Yung sekretary, ano yun? Si Mrs. Garcia, Attorney Garcia? Oo, nag-roll Asawa call. yan ni Chairman George Garcia ng Comelec, di ba? Yes, oo. Pinomote siya dyan, siya nag-roll call. Siya nag-roll Abay, call. thank you naman, Attorney Garcia. Tinawag mo pa ang pangalan ni Senator De La Rosa at ni Senator Jingo Estrada. So, Oo. 24! 24 pa rin. So, hindi siya ma-applicable yung Abilino case. Sabi nila, Exactly. kasi daw, hindi na daw nakita si Bato, hindi daw pwede mag-perform si Jingo At Estrada. saka nakalagay sa ang quorum, saan nakalagay na batas? Nakalagay po Attorney? yan sa ating saligang batas. But may isang Supreme Court decision na nag-explain anong ibig sabihin ng quorum. Yun. This is based on the decision ng Supreme Court about quorum ng mga konsihal. So, yes. in-explain po nila, Anong title? Anong title? yung Zamora versus Caballero, 2004 case, nakalagay doon na
yung suspended konsyal ba, hindi ba pwedeng i-consider ba sa pagbilang ng quorum? Sabi ng Supreme Court, yes, i-considered pa rin kasi he is still elected and qualified. Hindi naman siya na-remove, hindi naman siya namatay. Same also with Bato de la Rosa and Jingo Estrada. lalo na They si are Jingo, Hindi pa elected. naman siya suspended They are elected, they are qualified. And third, Jingo Estrada, hindi pa suspended. Ang palagi sinasabi nila, yung plunder law na mandatory daw ang Hindi suspension. pa nga na-convict First, hindi pa suspended si Jingo Estrada kasi hindi pa na-determine ng court kung valid ba yung information or complaint na final doon sa Sandigan Bayan, which pending pa ngayon sa Sandigan Bayan. Granting na suspended si Jingo Estrada, he is still qualified and elected senator. Oo. Hindi pa siya removed, so therefore, counted pa sa 24. Exactly. Oh, yan, Manipulated nga to. Ang nakakalungkot dyan is kung sino pa yung matatawag nating mga supposedly legal luminaries, sila pa yung nagbabali ng batas. So, dito tayo sa facts. Bend the law! Bend the law, If you diba? remember, Attorney Rowena, yung sa May 26 na hearing or session sa Senado, nag-walk out yung mga sila 11. nag-walk out sila on the ground na wala daw quorum, ang 12. Ngayon, pag after May, June 3, sa 12 sila. 12 sila, may quorum na daw. Oo. So bakit sa May 26, ang 12, nag-walk out sila kasi walang quorum, ngayon, may quorum na sa June 3. Ano ba talaga, So, kuya? So ang quorum, Meron ba ang 12 o hindi? Hindi lang yun, Attorney Tolentino. Ano? Actually, may quorum kasi nag-umpisa silang may quorum. May quorum. Nung Ah. sila, Sila I mean, Sila ba to, yung ah? nag-walk out sila. yan, May yan. quorum yun eh. They May quorum. started, di ba? May So, quorum yun. nag-walk out lang sila. Pero they started with a quorum. Yes, tama, tama. Si Bato diba? Oo. Senator Bato nandun Yes, tama. Oo. So ang quorum kasi, it is a constitutional requirement. It is not based on convenience lang ng mga senador Yes. or political strategy. Hindi. Oo. Ang quorum, it is a constitutional requirement. Nakalagay po yan sa ating saligang Ano batas. ulit yung title ng kaso sa quorum sa Supreme Court Attorney? Zamora versus Caballero 2004 case Yun. is about the definition of quorum in relation sa mga konsyal. Yeah. And kahit na mga konsyal yun, related pa rin yan sa mga senador kasi ang issue doon, ilan ba ang quorum? Yun. Ilan ba Correct. pag-compute ng quorum? Kasama ba pag-compute ang suspended na konsyal? In this case, kasama sa computation ng quorum ang suspended konsyal. Sa kaso naman sa Senado, si Jingo Estrada hindi pa naman suspended kasi pending pa ang Kaso niya. pag-file niya ng motion to quash questioning the complaint or information na final doon po sa Sandigan Bayan. Agreed. Oo. Kasi noon nang sa Abilino versus Cuenco, sa Amerika si Senator Tomas Yes. Contesor. Ito ngayon, yung dalawa, nandito naman eh. Oh, nandito sa Pilipinas. Bistahin ko pa nga si Jingo eh. Oo. Alam ko na nandyan siya. Bistahin ko sila ni Senator Revilla. Sure ako buhay sila. Diba? Ang argument po nila na hindi daw dapat bilangin yan lalo na si Jingo Estrada kasi hindi na kaya mag-perform. Granting na hindi niya kaya mag-perform, it will not reduce the number of Senate. Because in the Constitution it says he has to be dead. Ay, excuse me sir, hindi naman kayo The senator has to Or somebody, the Dead. sitting senator Dead. Resign. Or resign. Resign. Wala namang death, wala namang resignation. Kasi nalito sila sa word na suspension at saka termination. Suspension by law, it is temporary in nature. Hindi naman yan permanent. Exactly. So ibig sabihin, granting na masuspend si Jingo Estrada na 1 buwan, 2 buwan, or 6 na buwan. Makabalik pa siya. Makabalik pa siya kasi temporary. Fixed yung term niya. As a senator, 6 years ang term niya. Correct. Elected siya and qualified siya. At saka sure ba sila, attorney, na hindi ma-dismiss yung information, di ba? Eh, And of tsaka sa course, madaling... Sure eh. So At saka pwede naman talaga mapakawalan pa siya. May presumption of innocence si Jingo Correct. Estrada, may presumption of may presumption na hindi niya ginagawa yung krimen. Of course, the burden of proof is with the prosecution, hindi naman sa kanya eh. So ang 12, dili ka na quorum. Kay kinahanglan 13. 13 ang kailangan. At pero sinabi nila, kung sa Ilonggo, Pabalator, na ipatuluton, to na lang niya. Sa madaling salita... Basta may quorum! Sa madaling salita, sa simpleng usapan, kapag ang magulang ninyo ay kayo ay hindi pinayagan kasi nagloko kayo at sinabi ng magulang ninyo na hindi kayo pwedeng lumabas ng 7 araw,
disciplinary action ang suspension. Yun. Suspension, hindi termination. hindi termination. It will not remove you na hindi ka na anak kasi Yes, exactly. suspended ka. So, Attorney Mark, nung sinabi nila na 12 sila, may quorum, they declared all positions vacant, and since wala silang Senate President, inelect nila si Senator Gatchalian as acting President, pero ang election talaga nila kay Senator Gatchalian is pro tempore. Yes. Kahit na pro tempore pa yan, Bawal majority pa ba rin. yan, minority leader ba yan, nakalagay po sa rules ng Senate. Basahin. The officers, okay, Rule 2, Section 2. Nakalagay po doon, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Lahat! So, sino ba yung all? 24. Yung all, ang ibig sabihin, yung nandyan sa Senado, yung nagtago o hindi makita, nasa kulungan. o nasa kulungan, kasama kasi word ginamit ng batas, Kasi hindi man all. sila patay. Ganun yan. Hindi man sila patay, hindi man sila nag-resign, edi all 24 pa rin ang all. ganun yan. Sana all. Di ba? Kasi hindi nila maintindihan yung word na all. Sana all. Alam Yung, ng tao yung sana all. Pangkalahatan. Ngayon, lahat. Attorney Mark, ngayon naman, sinasabi naman nila na alam naman daw nila na majority ang required sa konstitusyon at sa rules ng Senate to elect a Senate President. Basahin mo nga sa konstitusyon, Attorney Mark. Nakalagay po sa ating Constitution, basahin natin sa Constitution ha, nakalagay doon, the Senate shall elect its President by a majority vote of all its respective members. All din. 24. So lahat po pwedeng, kailangan bumoto for the Senate presidency. Nakalagay for doon. the purpose of the quorum, all. All. And second paragraph. To elect a Senate President for the purpose of quorum is also all. Kasi All to din. elect a Senate President, all. All Alam mo din. naman, all 24, tapos sa quorum mo, 22 ka lang. Yung mga, alam nyo kung minsan, alam mo, ang sakit na sila sa banks, Kati. Ang sakit Correct. na ng banks ko eh. Pero sige, Attorney Mark. Simple ikaw mathematics. mag-explain. And second, sa second paragraph po nakalagay doon, its house shall choose such other officers as it may deem necessary. So dito, relevant ang rules ng Senate. Kasi ang rules of Senate, sila mag-indicate kung sino yung mga officers nila. Pro as tempore. authorized by the Constitution. As authorized by the Constitution. O sa rules ng Senate, basahin natin sino ang mga Ang rules of Senate, sino mga officers ng rules of Senate, nakalagay doon, the Senate President. May tinatawag na President pro tempore. tempore. Of course, may mga tinatawag na majority leader. Yun, So mga chairmanship ng mga Hindi committee. ba majority leader na si Joel Villanueva? Acting, yeah. But very clear po ang Secretary first and Sergeant at Arms. But very Yeah. clear po ang first sentence. Mga Nakalagay deputy doon, no? The Senate, okay, section rule 2. The officers of the Senate shall be elected officers, meaning lahat ng officers. Oo. President man yan, speaker, pro tempore man yan, shall be elected by majority vote of all its members. 24 pa rin. So, sabi nila 22 lang daw kasi yung dalawa hindi naman makita yung isa nakulong man. But ang tanong diyan, kahit na hindi makita, kahit na kulong, they are elected Ilan ba and ang qualified. senador? Ilan ba ang senador na binoto ng tao at nakaupo dyan bago tayo 24. issue dito? Hindi ba 24? Kung hindi natin isama sa boto si Bato de la Rosa at saka si Jingo Estrada, ibig sabihin, hindi natin bilangin yung bumoto sa kanila. Correct. Parang nawalan sila ng representation yung bumoto ni Bato de la Rosa, yung bumoto kay Jingo Estrada, kasi 22 na lang daw. Kasi bigla nyo na lang silang pinatay. Ganun yan. Buhay na buhay. Nakalagay, dapat patay sila di ba? O nag-resign sila. Bakit pinatay nyo ba? Ang ibig sabihin po ng quorum po, hindi kasi based yan sa convenience natin, kasi gusto natin 12 lang, 22 lang. Gusto nila. It is a constitutional requirement. Ayan, klaro-klaro Kung gusto po ninyo na maging 22 ang maging senador, baguhin po ninyo ang saligang batas. Correct. Habang ang batas nandyan, ang ating constitution nandyan, sundin po natin. Yan, nakalagay po doon, 24. Klaro ang konstitusyon, klaro na ngayon ang rule. So anong ginawa ng Gatchalian, Risa, Tolfo, Black? Yung ginagawa po nila, with all due respect sa kanila, kung may respeto pa tayo naiiwan, may tinatawag tayong
parang usurpation of authority. Yun, ang under nangyari the sa kanila. revised penal code. Yes, usurpation of authority It's a yan. crime. It's a crime. Yes. And second, yung mga ginagawa nila, pwedeng grave abuse of discretion, usurpation, in relation sa certiorari doctrine ng ating ng mga sa Supreme Court. And second, yung tinatawag na usurpation of authority. Bakit usurpation? Hindi naman sila properly elected under the Constitution. Sila Bakit? lang ang nagsasabi na yung mga ginawa nila ay presumed na legal. There is the presumption of regularity will not prevail over Na the clear requirement. constitutional provision. Oh, yan. Agree. Oh. So palagi lang sinasite presumption of regularity. Ang presumption of regularity, Pag hindi klaro. that is the jurisprudence na nakalagay po sa ating Supreme Court, but it will not prevail over the constitutional requirement. Correct. Ang constitutional requirement, 24 ang ating senador, dapat bumoto sila by majority vote of all its members. Oh. Hindi majority of those present, but majority of all its members to elect an officers and also to yung tinatawag na pag yung mga committee membership. Iba kasi pag majority of those present, pag sa mga mag-approve na mga resolution, mga bills, iba yun. Pero pag Sa election, kailangan all its members. Siyempre naman. Hindi. Bakit naman yung senador namin hindi nyo isasali dyan sa bilang nyo? Oo. Yeah. So majority of all pag election, yung majority of those present, pag nag-approve lang ng mga simple resolutions. So ito pa dagdag ko dyan, Attorney Marca. Kaya ngayon, may problema kayo dyan. Ginasweldohan nyo yung mga in-appoint ni Gatchalian na secretary, sergeant at arms, at saka sarili nyo. Baka may ibang sweldo yung mga pro tempore dyan o mga allowance. Sinasweldohan nyo yung sarili nyo. Pero, pag yan ay after this controversy is resolved, Correct. void, ang Commission on Audit ay dapat mag-disallow niyan. At sa disallowance niyan, maraming Supreme Court decisions, no? Based on, of course, appointive officers ng mga agencies. Kung sino po ang nag-appoint, no? Kunyari, mayor, o in this case, Senator Gatchalian, siya po pirma ng appointment. Kung ma-void po yan, appointment na yan later, i-disallow ng COA, i-refund po ni Senator Gatchalian ang Senado. Kasi kung ako naman dun sa bagong Secretary at Arms, ba't naman ako mag-refund niya na, sir, Senator, kayo naman nag-appoint sa akin. Di ba? Kaya sa disallowance ng COA, and I think after a while, I'm going to write the Commission on Audit, no? Correct. Pag na-void yung pag-appoint sa kanila ni Senator Gatchalian, ay personal na liability na yan ni Senator Gatchalian. I-refund nila. Yan. Refund sa nila yan. Senado. Okay? So, Very clear po, Mama. I-explain po natin yung suspension. Sa Supreme Court decision po ito. Nakalagay po doon. Suspension does not amount to removal. It does not create a vacancy. It merely prevents the official from exercising the function of office during the period of suspension. Yun. So, ibig sabihin, yung suspended councilor remains an elected and qualified member and must still be included in determining the required quorum. Yan. Oo. It applies to the case of Senator Estrada. So ito Correct. applies to kay Senator Estrada. Ito nga, suspended na nga itong konsyal eh. Si Senator Estrada hindi pa ka-suspended. Teka muna, nung na-jail ba si Senator Leila de Lima, hindi ba niya nila kinount siya for the quorum? They counted. They even tama. asked na pwede bang magpasa ng resolusyon na maka-vote siya from her jail. Yes. Diba? Oo, tama. Tapos nung si Senator Marcoleta nag-motion na para kay maka-vote na yung mga iba na wala dyan, ay nag-object naman sila ngayon. Di ba? Tama yan. Hirap kasi itong yung kung sila okay lang, kung yung iba ay hindi okay. Di ba Kung sila ang Yeah. walkout ay protesta. Ginamit din ng Supreme Court sa 1949 yung word na compel. Pilitin. They can be Pilitin. compelled. Oo. Oo, tama, Pilitin tama. or kusang loob. In other words,
Si Jinggoy naman can be compelled. Yes. Di ba? Yes, That's tama. not that he will, no? Hindi natin sinasabing he will go and attend. But he can be compelled. For Yeah. example, the Senate Secretary can file a motion or request doon sa judge, di ba? Sa Sandigan Bayan. And he can be compelled, di ba? So in Correct. other words, he's counted for the purpose of quorum Yes, tama. because he can be compelled. Di ba? Yan. Kahit Wala, na oo. kulong si Jinggoy Estrada, it doesn't mean na vacant ang posisyon Yes. ni Jinggoy Estrada. Oo. Siya pa rin ang senador, buhay na buhay pa rin siya. Saka binoto yan namin eh. Tama. Binoto namin yan eh. Senador Correct. namin yan. Ba't hindi Elected bilang dyan? and qualified. At saka no court of law na pwedeng maginto sa kanya kung gusto niyang bumoto. Oo, Tama, tama yan. Yun, isa So, pa yun. eto na ngayon. Punta na tayo sa Blue Ribbon. Blue Ribbon. Committee. Yan. Dalawang Blue Ribbon sa- yan eh. oo, Blue Dalawa. and red. Diba sa Senate, kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang chair ng Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano, pero gumawa sila ng subcommittee focus lang sa flood control na investigation ng Blue Ribbon. Ang chair ng subcommittee na yon ay si Senator Marcoleta. Ngayon, unsa ni? Yung Yung kabila. Tulfo? Tulfo. Si Tulfo, ang ganda pala ng English ni Tulfo, no? From ladies and gentlemen. Ganyan na yan ba? May accent eh, no? Bakit kaya ako nag-Harvard pa nga? Bisaya naman gyapon ako accent. Yan. Si Tulfo, ang galing-galing ng accent. Sabi ni Tulfo, bogos yan si Senator Marcoleta, kukwelyuhan ko yan. Oo, ganun na. Galyuhan. Kasi ako ang Blue Ribbon Committee na tunay. Yan. Mother, nakakalimutan nila, no? Doon sa majority, tunay na majority, is ilan ang abogado doon? Apat. Oo. Kaya ho ganyan katapang sila. Tandaan nyo, abogado po si Senator Rodante Marcoleta, abogado Pia. po si Senator Pia Cayetano, Si Alan. abogado Alan. po si Senator Alan Peter Cayetano. Oh. Alan Peter okay. Cayetano, Pia Cayetano. Sino pa isa? Tatlo lang. Apat. Pangapat yung law graduate si Jinggoy. Law graduate si Jinggoy. Sino pa ba? Apat ba? Tatlo. Oh, tatlo. Tatlo, Diba? tatlo. Sa kabila, si Kiko. Oo. Yes. yun. Kaya matapang ho yung mga yan kasi alam nila at nag-practice ho ng Law yan. law yung mga Tama. yan. Diba? May hirap nagkalabanin si Marcoleta na tumanda na sa practice eh. Oo. Parang, yung tingnan mo, naku, idol. Huwag ka na masyadong i-consume ang tatay ko dyan. Oo. He's holding his peace, you know? He's a prayerful man, he's holding his peace. Tapos kukwelyuhan nyo? Oo. Pupunta ako dyan, pag So- kinwelyuhan mo Anong basis ni Tulfo na sabihin na bogus siya si Marcoleta? anong basis? Yes. Anong legal basis ni... Anong legal basis niya? Na Wala. siya mismo, inaamin ni Senator Tulfo na ang presidente ng Senado ay si Alan Peter pa rin. Tama. Ano ba talaga, So, kuya? let's go back to basic. Oh. Let's go back to basic. Sige, Section 2, Article Rule 2. Yes. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang All. tanong, si Senate President, yung si Tulfo, Blue Ribbon Committee, nakuha ba niya ang 13 votes? Oh. Nakuha ba niya? No. Yun lang eh. Kung Oo. hindi, ibig sabihin, si Pia Cayetano pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman at saka si Dante Marcoleta, siya pa rin yung Subcommittee Chairman of the Blue Ribbon Committee. Mother, may tinatanong ka kanina. Sabi mo, may nag-preside ba? No? Law time niya? graduate pala si Amy Marcos. Yes. Oh, Amy. Kanya. UP yan ha? Oh. Mother, balik ako. Kanina we were talking kasi sabi niya, may nag-preside ba nung time na nag-o-oath sila or something? Hindi yung nag-election sila ba? Oo. Hindi na Alam Gatchalian. ko si Gatchalian ang Sino nag-preside. nag-preside? Eh, hindi nga Ha? siya pro tempore eh. Oh, yun Hindi nga eh. rin siya majority leader. Senador lang siya. Senador Yes, lang siya. kasi okay, nasa rules din ng Senate, sa rule number 3, ang Senate President Oh. ang tigsisilbing Chief Executive o pinaka-boss ng Senado. Ang mga pangunahing trabaho niya ay mag-preside Preside. o manguna sa mga araw-araw na sesyon. Pumirma sa mga batas, resolusyon, mga legal na order tulad ng subpoena o warrant of arrest na inilalabas ng Senado. Magpanatili ng kaayusan pag may nagkakagulo.
So, wala ako kayong presiding officer So, kasi ibig sabihin, wala po. to preside, the one preside, the Senate President. Yes. Wala, hindi naman sinabi na if he is absent. Yes. wala. At saka Wala. nung time na yun na nag-elect sila ng mga sarili niya doon, nandun naman sa building si Alan Peter. Oh, nandun. Nasa rule number 4 din po yan, Mother. Oh, Hindi nakalagay. pwedeng magtigil ang paggawa ng batas dahil lang walang leader. Oo. May malinaw na line of succession o pasahan ng trabaho para lagi may magpatakbo ng Senado, which is, kung may absent, may sakit, nag-resign, natanggalo, namatay ang Senate President, ang President pro tempore. Oo, Who is Lauren Legarda? Yes, Oh. exactly. Meron ba tayo dyan? May clip ba tayo ni Senator Lauren dyan? Si Lauren Legarda, siya yung Senate pro tempore. Hindi kasi nagsabi nila, iba daw yung pro tempore. Yeah. Di ba nag-attend si Senator Lauren ng Blue Ribbon? Sabi niya, Mr. Chair, nakikita niyo naman ako, ano? Hindi Hindi naman ako ako AI. Hindi, bottom line, Mother, wala silang quorum. Oo. Void block. So usurpation yung ginagawa nila. Wala sa Yes. authority to conduct a hearing. Abuse. So pag-abuso pa sa authority discretion po nila. So ibig sabihin, yung mga ginagawa nila void ab initio. Yes, Oo. correct. Kaya ang ngayon, dalawa. Isa lang ang Senate President. Di ba? Tanggap nila yan eh. Tama. Pero acting President naman, si Gatchalian. Ang sabi nga ng isang komentarista ba, ay pwede palang mag-acting jowa. Temporary. Acting May jowa. acting pala. Eh di pwede palang mag-acting jowa. Oo. Ganon. So, Senate President, acting President. Yan. Ganun yan. Pro tempore Legarda, ang acting President nila ay pro tempore din nila. Si Gatchalian si Gatchalian. is wearing two hats. Yan. Ganun yan. Correct. So, I think Senator Gatchalian is in a serious fix here because he has to answer for this in the future, you know? Yes. You know, Senator, this is not going to pass. Yeah. Kasi ang basis You nila- are going to be accountable for your actions now, huh? And everything is recorded. Oh, and Yun ang- everything is already of record. Kasi palagi Diba? lang basis, 22 lang daw ang senador ngayon. Oo. Yung palagi lang sinasabi, 22 lang, that's why 12 is the new quorum right now. Pero ngayon, parang willing na siya mag-meet with statesmanship ni Senate President Cayetano na is willing to meet with Senator Gatchalian. Kasi nga, ang problema, sino ang pipirma ng mga sweldo? Ganun yan. Diba? Oo. Ganyan. Sabi naman ni SP Cayetano, willing naman ako na mag-post, dalawa kami magpirmahan. Oo. Para lang hindi maabala yung mga sweldo at kung ano-ano. Alam nyo, mahirap naman po yan na yung mga medical dyan ng mga empleyado. ay- Sweldo. Yan. Sweldo, medical, rata. Yung hindi maibigay. mga utilities dyan, baka maputulan sila ng kuryente. Alam mo, dito mo toilet paper. Ubusan kayo dyan ng toilet paper. Dito mo makikita, Mother, kung sino talaga yung leader or talagang nararapat Na na umupo mabait, dyan no? sa Senado. Na no? mabait, na may puso, no? Kasi magtataka ka rin, bakit ayaw nilang i-let go? At ang balita ko, kahit daw si Senator Tito Soto, ay hindi pa umalis simula nung naupo Saan umalis? sa opisina ng Senate President. Siya pa rin doon? Yun ang nabalitaan ko last week. So hindi siya lumipat ng office. Hindi siya lumilipat. Pero tinatanggap naman nila na si Alan Peter Cayetano is still the Senate President until another is elected Basta may to replace him. Basta yung may 13 dyan na boto, si Alan Cayetano lang. Yeah. Kasi na-elect siya nung panahon na nandun si Bato de la Rosa, nandun pa si Sabi Jinggoy. nga ni si SP Cayetano na kung meron na kayong pang 13, I'll be more than happy to step down. Mother, anong masasabi nyo? Kasi sa totoo lang, nagkagulo po talaga lalo dahil naglabas din ng IBP ng kanilang statement na lalong nagpagulo sa... Sinong IBP yan? Actually, IBP ba? communication... Bacolod ako eh. Parang communication office daw. IBP board? Ano ba yan? something like Board of Governors Ikaw, yata. anong member ka ng ano? Butuan pa ako. Butuan. Mga Bisaya kami. So bilang mga abogado, anong opinion nyo dito? Yung opinion, yung sinasabi. Anong statement nila, Mark? Basahin po natin. Basahin mo, Sige. Miss Cathy. Hindi ko mabasa Oo, eh. sige. Pero ang sinasabi nila Sige. na ang ruling down ng Nag-base sa Abilino. Okay. Yun daw ang basihan. So Pero palagi lang, may na-miss sila dyan, Mother eh. May nilagpasan sila dyan eh. Ano yun?
yung ruling na yan. Kasi sinabi lang nila dyan, hindi na sinabi dyan yung, hindi na sinama yung all. Yeah, yes, yes. Majority of all. As Kasi a- wala nga sa Abilino yun eh. As a lawyer, I have to Oo. respect yung opinion nila, but of course, hindi ko sang-ayon sa sinasabi nila. Kasi Oo. very clear po yan, ang sinasabi nila based lang sa Abilino Yeah. versus Cuenco, na nakalagay po doon, wala sa Pilipinas yung isang senador. Yes. Hindi applicable yun sa Pilipinas. First, number one, ang Abilino Doctrine is 1935 Constitution. 1987 na po Na po tayo ngayon. Marami nang nabago. Oh, At parang saka nabago na. politika din yun eh. Politika Oh, din yun, di ba? Yeah. Kaya nila pinalitan yung Senate President kasi i-accuse na siya eh. Ni Abilino ng graft and corruption. Oh, tama yan. Yun na nga, sinasabi natin na, babalikan natin, yung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. Sa 1987 Constitution po, 24 pa rin ang All. majority na All. dapat All. mag-decide or bumoto. Oh, Diba? Kaya nakalagay all. Of all. Then lahat ng 24 na yan, nandito sa Pilipinas. So, Yes. hindi na pwede i-question yan. Hindi applicable yung Alam mo, Abilino versus Cuenco. Attorney Mark, may isa pang chapter that does not agree with this IBP board statement eh. Yung IBP chapter ni Attorney Regal Oliva sa Cebu. Cebu. Yes, Ayun. oo. Kaya- Meron din yun. So, hindi lahat ng abogado, yun ang Sumasang-ayon. opinion. But maybe the officers of IBP National, yun ang opinion. But hindi lahat ng abogado, hindi lahat ng mga chapters sa mga iba-ibang mga probinsya, yun ang tsaka opinion. may picture pala yung IBP president na yan na close sila ni Congressman Adyong. Oo. Oh, taga Mindanao din pala yung IBP president na yan. Tapos close sila ni kaya naging suspect tuloy itong at saka yung mahirap itong IBP board na maggawa sila ng statement na hindi nila kinukonsulta yung mga chapters nila. Oo, tama. Tingnan nyo, pwede ba yan na patahimikin nyo lang si Attorney Regal Oliva ng IBP Cebu? Siyempre, she will make her own statement after consulting her officers also. So, ang IBP po ay composed of several chapters Tama yan. nationwide. Ito po ang board, ini-elect po sila in a national board. Pero they're not elected like, they're senators, ganon. Hindi po. Tsaka mother, yung Avellino versus Cuenca na yon. Cuenco. Cuenco, nilagay nila doon yung sinabi na beyond jurisdiction. Oh, Kasi yeah. nasa Diba? Amerika. Nasa Amerika. At eto ngayon Yung isa. bakit deceiving ang nilabas ng IBP, ginamit din po nila yung word na yun. But, kahit po nagtatago pa na sinasabi nila si Senator Bato at nakakulong po si Senator Jinggoy Estrada, nandito po sila sa Pilipinas. Kaya very deceiving yung sinabi. Within the jurisdiction Within ng Pilipinas. jurisdiction, At which saka is sa yung Pilipinas. pinakalakas na argument against Abilino versus Cuenco, it was decided in 1947 mula pa yung Yes. 1987 Constitution that Yes. says all. A majority of all. You should also elect your Senate President by a majority of all All, senators. And may 2004 decision ang Korte Suprema na nag-define ng quorum. Of course, hindi siya senador, about sa mga konsihal, Not but kahit na nakalagay applicable by analogy na lahat ng membership ang kailangan ang computation sa quorum The kahit na suspended. positions that were filled up by election. Tama Yes. yun. So, ilan yun? Eh, di 24 yun. 24. So, Correct. dapat majority of that. Kasi yung 24, they were elected and they were qualified to assume office in the Senate. Okay, punta naman tayo kay Tulfo kasi favorite ko to ngayon si Erwin Tulfo. Gusto ko yung accent ni Erwin Tulfo. Diba? American daw yung accent niya. American Bakit accent. Sa Amerika ba yan, Kate? Ha? Taga-Amerikano ba yan? May iba siyang pangalan eh. Ano siya? Si May iba siyang pangalan, Erich Erich. Sylvester ba yun? Sylvester. 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 Oh, siya Sylvester. before. Eric Sylvester? Layo naman yun sa Erwin? US citizen siya before. Bakit? American citizen? No, di ba ito rin yung siya? dating Oh, yung pina-appoint before. nila secretary ng DSWD? Yes. Na hindi na-confirm sa Commission on Yes. Appointments kasi may question Nakita. kung natural born ba yan? Oo, tama. Yan. Bakit siya nakaupo dyan, senador? Di ba? Walang na-question kung hindi siya natural Na-dismiss born. po. Na-dismiss po yung nag-question sa kanya. Na-dismiss Sa Comelec yata? Comelec, kay George Garcia. Na-dismiss. Kaya pala. Kaya pala American accent. Kaya ko lang doon yung Erich. tinagalog niya talaga yung kukwelyuhan kita. Hindi, sayang mother, no? Yung dati kasi ang ingay-ingay niya, ang tapang niya, I thought paglalaban niya yung kung ano para sa bayan. Pero ngayon parang may mas more on kung sino yung kanyang poprotektahan. Hindi ko kilala yan eh. Yung Opinion ko Rafi lang Tulfo yan, ang kilala ko eh.
But siya naman, I think nag-apologize naman. I think After. nag-apologize. Hindi naman siya nag-apologize. Hindi siya nag-apologize? Sa media lang siya nag-apologize eh. Yes. Hindi valid yung apology niya, hindi yan personal. Oo. Dapat naman Senator Erwin Tulfo, sa ka-senior naman ni Senator Marcolita sa iyo na hindi ka nga abogado. Oo. Ay may puntahan mo doon. You should have the humility to say, I'm sorry, Senator. Oo. Sir, forgive me. Because sometimes nadadala lang po ako kasi akala ko po may camera sa harap ko eh. Sanay siya sa medyo radio, mati-ate sa lang TV. po ako, ganyan. Pasensya nyo lang ako. Ganyan ba? Oo. Parang yung best friend mo yan, mother. Talagang pag may camera talagang Oh, di ba? bongga. Diba? Problema pag may camera sanay na sanay ito. Sino ba yan, di ba? Ano ba trabaho niyan? Ako gusto ko talaga malaman dahil si Rafi Tulfo kilala ko Ito, Erwin Tulfo, hindi ko to kilala. Sa iba galing to Amerika, nag-military sa Amerika. Something like Tapos that. umuwi dito, gumawa ng radio program kagaya sa kuya niya. Di ba lahat ng mga ito, pinaaral ito ni Ramon Tulfo? Yun naman ba? Oo, yung kuya nila. Dapat si Ramon Tulfo, Mon, pakisaway-saway mo nga yung kapatid mo. Kinukonsinti na. Kinukonsentin mo naman yata Oo. Di ba? Si Ben Tulfo fa yung medyo Oo, yung bata. Kasi naman, tatakbo din yun ito na naman mga Tulfo, tama na. Mawa na kayo sa amin. May dalawa na Gusto sila niyo pa, magtatatlo kayo dyan? Hindi na. Ito, tatakbo si Rafi Tulfo Re-electionist siya di ba? Yeah, tama. Pero madadamay ka dyan, Rafi, sa ginagawa ni Erwin. Yeah. Di ba? Kapilido mo yan Mahirap naman tong Yeah. buhay natin. Ano masasabi niyo, Mon? Kaya dapat Yeah. anti-political dynasty law talaga Oo. Tama. kaso yan si Risa Ontiveros, ang pinasang anti-dynasty law dyan, peke naman Hanggang 2 degrees lang 2 degrees lang. Hanggang 2 degrees tatay, nanay, magkapatid, mag-asawa, yun lang daw ang prohibited na political dynasty. Ha? Taga-saan planeta ka ba? Na hindi mo pa alam na hanggang first cousin tumatakbo in one, what do you call this, province. Province, tama. Pati mga illegitimate na mga anak nila. So, And nakalagay po sa ating saligang batas na yung political dynasty is prohibited. Ang sa atin lang, paano i-define natin yung political dynasty? Walang batas. Sinapasa ngayon ni Senator Ontiveros. Risa. Mag-ingat ka, narinig ko, Ontiveros. Hindi, Pinasa ngayon niya yung house bill niya na meron silang partner house bill doon sa house na tinutulan nga ni Chel Jokno Ngayon, hindi nyo na barkada si Chel Jokno dyan sa anti-political dynasty bill nyo kasi si Chel Jokno matalinong tao. Yan, at nagturo yan. Kaya alam niya na kung ang political dynasty ay gagawin nyo lang prohibited up to 2 degrees of consanguinity or affinity by Yeah. kasal, kahit nakasama pa mga illegitimate, ay peke yan. Peke yan. Hilaw. Hilaw. Hilaw yan. So yan ang anti-political dynasty law na gustong ipasa ni Senator Risa. At pabor yan sa kay Marcos. Diba? Kasi magka-comeback pa si Marcos pag of age na si Sandro Diba? Old is Sandro now. 30s? 30 Pero na siya ba siyang 35? Pwede na ba siya mag-senador? Pero hindi pa siya pwede mag-president. Yes. Diba? Hindi pa ba 34 pala yata? 34, 33. Kaya magka-comeback pa yan. Return of the comeback ni Martin Romualdez. Yan. So may Martin Romualdez Jr. naman. Nalilitaw. Baka malay mo, di ba? Ganun Ano yan. maiba tayo, mother? Ano masasabi niyo dun sa naging hearing kahapon ng Red Blue? Ang taon siya. Red Blue Ribbon Committee. Sino yung Red Red Ribbon? Ribbon Committee. Red Ribbon Committee na tinatawag Bakit yung nila. Red Ribbon? Kasi ako, ang nakita ko, umpisang-umpisa pa lang, talagang they're trying to to malign and character Hindi, gusto assassinate. nila, hindi talaga matatuloy ang 18 Marines na mag-testify, no? Yes. Yung pangit binablock, di ba, nung Oo. una, binablock pa ng isang cabinet member. Si Senator Robin Padilla, nung pagpasok yung mga 18 senators. Bakit? Oo nga. Anong Yun intensyon? yung nakaraan. Si Remulla? Yes. Ako, buti Yung pa si nakaraan. Secretary Remulla. Kati, nakahawak pa siya kay Robin. Hinawakan na yung dibdib. Swerte. Diba? Hindi, pero I'm talking about yung kahapon. Ano? Na Blue yung Ribbon hearing, versus oo. Red Ribbon. Oo, ni Rafi Tulfo. Yeah, yung Red Ay, Ribbon. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo pala. Tulfo. So, ang Sino nakita naman ko, ang witness niya doon? sila. Tapos sila? yung Si Matibag. si Si Matibag. Matibag, tapos may ombudsman. Ako kasi po,
Ako, kasi nakita ko agad sa umpisa pa lang, talagang tinatry nilang i-malign. Oh, di ba lagi ka sa Senate? Oo. Mahirap po So, si Tulfo mag-preside sa Blue Ribbon Committee kasi kasama siya Oo, sa na-drag yung Valens, pangalan niya. sa, Oo, sa ano Valeta. sabi ng 18 Marines doon? Kasama siya nakatanggap daw. Oo. nakatanggap siya. Tapos siya mag-imbestiga sa kanyang sarili. Parang dapat mag-resign siya kung legitimate yung Saka nandyan ba yan, Kati, sa affidavit? Yes, Nung 18 Marines na yun? nandun yun. Doon siya. Agoy! Senator Erwin Tulfo! Abay, dapat ngayon pala, nag-inipit ka na pala dyan sa Red Ribbon Committee mo. Oo. Ano ba yan? Ikaw mag-imbestiga, ikaw din ang inaakusahan nila. So, inimbestigahan po niya ang kanyang sarili. Yes, Ay, hindi ka correct. pinibestigahan Pwede ba sarili yun? niya. Siyempre, sasabihin niya, sinungaling kayo, kaya nag-file siya ng libel, di ba? Oh, Mark? libel. Nag-file siya ng libel sa city prosecutor ng Pasay City. Ito ang mali niya, Mark. Because you know that in libel, truth is a defense. Di Tama. ba? Then, Bonggels, bakit ka naman nag-file? O ayan, kumagat ka naman sa patibong eh. Oo. You took the bait. Di ba? Tama. You took the bait, mate. Yeah. So, Then, truth is a defense. Second, if you're a Oo. public official, you should not be onion skin. Tsaka siya, denial lang siya eh. Oo, Denial denial. lang siya doon. Eh yun, magkukorroborate oh. 5, 10, magkukorroborate. Di ba, Kati, meron pa daw plus 14? Yes, meron pa. Actually, marami yan, 100 plus yan sila eh. Yun ang alam ko. Pero may next na magte-testify yung 14. Alam niyo po, kaya po nangyayari yun. Kasi siguro nakita na ng mga kasama ng retired men in uniform. Kayo, tigilan nyo. Kayo dyan na nagsasabi na wag silang tatawaging retired men in uniform, retired Marines, or ex-whatever. Maling-maliho. Para yung Nagsilbi naman. tinatapon ang kanilang sakripisyo. Whether etong 18 na to or whatever, gaano man katagal, gaano Nagservice kaiksi, naman. nagsilbi po sila. Lahat Tama. kayo ba perfect? Wala kayong kasalanan. Ganito na lang. Kayo dyan, na sinasabi nyo, wala kayong ninakaw. Sige nga, mag-public kayo, magpa-video kayo, sabihin nyo, mamatay na mga anak ko, mamatay na buong pamilya ko, karmahin na ako, hindi ako nagnakaw ni Cinco. Sige, I dare you guys. Yun. At I dare you guys. Senator Erwin Tulfo, nagsilbi naman sa Amerika. Dollars. Hindi, nakakasakit lang kasi ako may relative akong mga ex-men in uniform. yes, yes. So, Oh. you don't hindi nyo pwedeng, di ba, may kasabihan ng Minamaliit nyo naman eh. Ginawa nga, Once a Marines will basurero daw? always a Marines. Tapos kayo rin, ikaw Claire Castro, kung makapagsabi ka, mga basurero at saka mga kargador, mas mabuti pang maging kargador at basurero. Dahil sila nagkakakayo, nadudumihan, bumabaho, nagpapawis sa legal na paraan. So, Oo hindi nga. nakakaya ang trabaho nila. Kaya ang mata pobre kayo, ang sasama ng ugali nyo. Ako, galit na si Kati. Umayos kayo. Umayos ka dyan. Umayos ka. Gagalit na si Miss Kati Binag. Oh. Diba? Kasi ang Oo. mother, Kalma ang lang, mata, kasi mata alam mo, pobre. kailangan maganda tayo lagi. Oh, buti lang kahit galit ako, namumula lang. Kahit hindi tayo nakadikit dibdib kay Robin. Ano yun, mother? tayo. Sabi natin, nangingintab ako. Glass skin. Alam mo, ayaw ko nang magpa-stress sa inyo kasi umaba ang bangs ko. Sakit. Kaya Mark, alam mo, buti na lang nandito ka. Kasi dinadaan na lang namin ni Kati sa tawa itong Tawa na aming lang. konsumisyon dito sa Red Ribbon Committee na ito. Oo, Correct. Ang the nerve kukwelyuhan mo si Marcoleta. Oo. Nakita mo ba ilang libong tao doon sa gabi na yun ang sumundo sa kanya? Oh, Yeah. gusto mo ba? Paglabas mo dyan, yung kotse mo, halos hindi makagalaw pag pinalibutan ng mga tao. Ganyanin mo yung tatay nila. Ha? Hindi lang sa, yung pagka-senior na lang sa iyo. Ganyan mo kabastusin. Yung mga Kailangan- si Alan Peter, kakwilyuhan mo. Alam mo, gentleman naman yun eh. Baka hindi yung lumaban sa iyo. Pero kung na-timing mo, na nandun si Robin Padilla sa tabi, ay di kagulo. At saka, teka, Oo. hindi mo may binubog si Claudine Barreto na tulpo? Si Mon Tulfo yun. Uy, Oo. alam ko na. At saka Pasok yung ako kanyang sa ex Senate, yun, si Santiago. Santiago. Kati, pasok Oo. ako sa Senate, daling ko bodyguard ko si Claudine Barreto. Kay Claudine lang pala, bugbog na kayo eh. Oo. Yung mga Tulfo brothers, astig-astig nyo eh. Oo. Alam Na-black mo. eye yun. Na-black eye. Na-black eye? Oo, black eye dito. Laki. Oo. Oo. Kaya, Erwin, mag-ingat ka.
Oo. Punta ko dyan, dadalhin ko si Claudine Barreto, friend ko yun. By the way, for the benefit ng ating mga followers, explain po natin ano ba yung role ng isang Blue Ribbon Committee? Correct. O, sige Kasi- ma'am. kasi akala nila- Seryosong usapan ha. Usapang totoo lang ha. Kasi yung Blue Ribbon Committee, akala nila issues lang yan, mga issues, mga chismis. Hindi. The purpose of the Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga po yan ng mga corruption sa ating government. Corruption sa ating government, so kailangan na ang mag-imbestiga yung hindi kasama sa iniimbestigahan. Siyempre, yung mga judge nga, pagkasama sila, inibig sila eh. Di ba? O, kahit nga mas konting appearance lang na may konting bias, mag-inhibit na ang judge. Yes. Ito, siya mismo ang kasama. Dapat above suspicion Correct. ng sergeant member ng... You must be like Blue Ribbon. Caesar's wife, beyond reproach, beyond suspicion. Yan. Yun yan. But ang problema, siya mismo ang nag-chairman sa isang committee na Tapos- hindi naman properly elected. Tapos threatening pa naman itong yung 18 Marines sa pag hindi daw sila pumunta doon, ipapa-aresto niya. Hindi ba naman to? Oo, tama. Hindi, alam nyo, isipin nyo na lang kahit hindi po kayo abogado, tama ba itong pinagagawa Hindi, ni tsaka alam mo, Erwin Tulfo? Mother, nahalata mo ba? Talagang all government agency nagtutulong-tulong na imbis na dito ngayon lang ako Imbes na the truth should come out. Yes, ngayon Oh. lang ako nakakita na every time na may lalabas na willing tumulong para ituro ang mastermind, Igagang up nila. igagang up nila. Nagtataka rin ako dito, dapat ang NBI po is non-party hindi siya neutral pwedeng siya. neutral Neutral. dapat siya. Oo. Pero ang nakita ko kahapon is walang pakundangan na sinubukan talaga na bangiran, na pasamain. Attorney ang ha, 18. ang ginawa pa ni Matibag, akala niya court of law yung hearing dyan. Sabi niya, in Tagalog, but in English, may I say this, what we lawyers say it. Sabi niya, Your Honor, may I approach? May I approach? Pwede ba akong lumapit? At lumapit talaga siya dun sa mga Yeah. senador. Ano kayo dyan? Collusion? Nasa hearing ka na, nag-out ka na eh. Tapos nag-time out ka kasi you will approach. Tapos nasaan yung kabila? Kami mga abogado, we can approach, but the other lawyer has to be there. Yes, tama. Hindi pwede isa lang. Fairness, di ba? Ikaw lang isa. Ano ba, Attorney Matibag? Abogado ka ba? O abogado ka ng mga suspitsadong nagkamaleta dyan? Yung issue kasi dito, bakit parang may tinatakpan? Yun. Bakit may tinatakpan? Yung unang araw lang, yung June, yung Blue Ribbon Committee ni Cayetano at saka ni Marcoleta, bakit niya-block yung mga Yes, supposed yung witnesses? unang-una. Uy, That's sinundo so pa ni bad. Senator Sinundo, Pia, no? ayaw Yeah. papasukin sa Senado. Buti na lang sinamahan And din isang ni Senator Robin. isang cabinet member pa ang Ayun, nag-block. yun, oh. O yun, isang cabinet member pa Seremonya? nag-block. Saan ang seremonya? Gusto ko makita yung Yan, yan. dikit dibdib siya kay Robin eh. Oo, hinawakan yung Yeah, dibdib. Oo, Oh, yun. Yeah, yan, correct. nakita ko So, yung kamay niya, yung- hawak sa dibdib, hawak ko ang dibdib. Oo, Yan, hinawakan yung dibdib. Oh, yan. Ay, naku, John! So yung video na yan, Ay, nako. may message po yan. Yeah. Ang mensahe po niyan, What does it say? yung mensahe po niyan, block po ang katotohanan. Yeah. Bakit ayaw papasukin yung mga 18 Marines ang nag-block mismo isang cabinet member? Tsaka alter ego yan ni BBM. Yes, alter ego. It is as if si BBM ang nagbablock ng truth dyan. Tapos, senador mismo ang binablock niya. Oo, Yeah. sino ba siya? Hindi man siya inalal ng tao. Then, bahay po yan Oh. ng Senado, senador po yan, ikaw, bisita ka lang dyan, bakit mo binablock? Alam mo, ang dami talagang irregularities or yung sa legal na aspeto na marami silang maling ginagawa. Tama. And ang maganda lang po dito is publicly they're doing it. Tama. And may record tayo. Sabi nga ni Mama Bingo Anzon. Ayun, dikita no? Dikita no? Oo, Uy, nawakan siya, mo pala oo. isa. Hinawakan yung dibdib, Naku, hinawakan. ang kamay mo, Si John Dick, ha? Huwag mo Crashy. ibaba. Ano ba yan? Ibaba mo yung kamay mo, eh. Mother, crashy ko yan. Ano Oo nangyari? naman. Ikaw kasi, Kati, hilig mo talagang, di ba, Alina? Edit na yan, ha? Direct, i-edit na yan yung mga Tingnan mo naman yan. Tingnan mo naman, Mga kababayan, yan ba ang tamang asal ng sekretary, ang DILG ni BBM? Object kami dyan. Sa isang Kasi si senador, Robin yan eh. Correct. ginagawa niya yan Senador yan eh. inside sa Senate against a senator. Inside the Senate. Inside the Senate. Anak ng tinapa. Ah. Hindi ka Yeah. ba dyan dapat content? Ha?
Kasi they Senador po were yan. there, sinundo nila yung witnesses eh. Kasi So, they hindi were papasukin. performing an official function of the Blue Ribbon Committee. Dapat i-contempt ka na, ikulong ka rin yan. Oo, Diyan tama. sa Senado, gaya ng pagkakulong nyo kay Curly Vizcaya. Oo, ganun yan. Oo, yan. Diba? Oo, ayan. Oh. Ayan. So- Kaya, Mark, alam mo, Mark, ang sakit talaga sa banks itong ginagawa ng administrasyon na ito. Oo. Tama si Cathy, hindi nga siya lawyer, nakikita niya. Lahat na lang kayo, ginagang up nyo para hindi na lang matuloy yung Blue Ribbon Committee ni Senator Pia at Correct. Marcoleta. Ayaw nila matuloy kasi may tinatakpan na katotohanan. Na maleta. Correct. Ayaw nila ng katotohanan. Sa totoo lang tayo, di ba? In fact, may nagpakita, di ba? Oo. Na nagatid daw siya ng may aeroplano. Hindi lang yon, Mother. Ito pala, babalikan ko po. Kasi sinabi rin ni Attorney Matibag na wala raw sapat na ebidensya. Attorney Matibag, NBI Director, paano yung sinabi ni Gutesa na ginamit ni Ombudsman Boying Rimulya, yung kanyang against testimony? Martin Romualdez. Romualdez. So, Oo. kung hindi ho yun mabigat, ba't ho ginamit ni Ombudsman Boying Rimulya? Number 2, ano po yung sinabi ni Saldico? Eh siya po ang higit kanino man makakapagsabi saan napupunta ang pera kasi po siya ang appropriation chairman ng 19 Congress. At siya yung bagman. Exactly. Oo. Plus the fact, yung sinasabi nyo na wala namang patunay na ang laman ng maleta ay pera dahil hearsay. Ito pa, Kati. Ang mga pictures dyan ng mga security ni Saldico na ex-Marines, ay nakikita yung mga bahay. Hindi lang yun, Mother. Meron din isang maletang nasira nga yung zipper kasi kumukupit daw. Na, bumuka, may picture sila. Alam nyo, may video din po yun. Hindi lahat ho ng nilalabas ng retired Marines or men in uniform, hindi nyo ako mapipigilan dyan. Wala kayong pakialam sa opinion Uy, ko at yala. gusto ko Sino yan? sabihin. Uy, si BBM, oh. Diba? Oo, BBM si ba yan? BBM. Oo. Oh, si Is Sandro. meron silang ebidensya, hindi Oo. lang ho yun. Diba? Hindi lang ho yun. Kaya So, naman pala, ayaw talaga nilang ipatesting. Oh, ano yan? Si Ping Lacson ba yan? Si Soto. Si Soto. Si Soto, tsaka si Ping. Inside the plane of helicopter ba yan? Oh, helicopter. Oh, Oh, yan. Yun ang problema. Kaya nung Senate dami Blue balita, Ribbon sa Chair helicopter. si Senator Ping Lacson, ay hanggang dun lang ang investigasyon niya. At saka yung alam mo, buti nga, ewan ko kung, kasi yung ginawa rin ni Senator Erwin Tulfo, grave threat yun eh. Sa tama. mga tao, from the Ang employees. sabi niya, ipakulong daw niya? Kukwelyuhan niya, papakulong niya, Ay, subukan daw. teka! Hmm. Yan ba yung ano? Ito talaga, kung minsan, malalibel na talaga ako dito. Nawala ako sa SMNI eh. Oo. Di ba ito yung ma-chicks na na senador? Hindi. Siya yung sinabi nung yung mahilig magbigay. ng tip. Oo, galante. Ito yung nag-tip. Galante. Tinanong ko Galante. yan si Kuya Ramon nila eh. Oo, Sabi galante. ko mo naman yung kapatid mo nga galing-galing pala mag-tip 250,000. Sabi naman ni Ramon Tulfo, hindi naman maganda yung binigyan niya ng tip. Ibig sabihin namin ng kuya niyo. Basta okay daw, babae ang binigyan ng tip. 250,000 tip. 250. At tanong, saan galing yan? Walang problema magbigay ka ng 250 basta galing sa'yo. But galing sa kaba ng bayan, yun ang problema. Correct. Problema pa rin yun kasi morality yun. Immorality. May asawa sila eh. Diba? Oo. Ito talaga, tama yung ulit-ulitin natin na ano ba talaga ang nandyan sa testimony ng mga 18 na security marines ni Zaldico na ayaw niyong lumabas. Exactly. Yan. Exactly. Kaya para lang po sa katotohanan ay nilalabas po namin dito. At kung magsabas na po ng report, ang committee, Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at Senator Pia, ay bibigyan ho natin ang mga kababayan natin ng isang ganito, parang discussion din na sa salitang maintindihan nila kung ano ba talaga ang nangyari dyan. At sana naman may makulong na. Kasi hanggang ngayon, wala namang nakukulong na. Biro mo naman, lahat naman taga-DPWH ang sweldo. By the way, madam, Ma'am Yeah. Rowena, yung mga 18 senator, 18 na Marines, dinimanda pa sa DOJ ngayon. Dinimanda? Dinimanda. For what? Isa ko sa saging lawyer. Libel? Libel, mga ganun. Kasama yung 18 Marines plus sila Jay Sonsa, Sino sila Eric nag-libel? Celis, sila...
si Trillanes file ang kaso. Ako rin. Kasama ka. Kasama. Ako din. Kasama. Oo, kasama dito. Ang SMNI, kasama pa. Alam mo, yung nangyari yung ano na yan na yung nag-file si Trillanes, yung topic namin doon, when he denied na hindi sila nagkita, nagsisinungaling daw yung 18 Marines kasi hindi raw sila nagkita. Ako yung post ko, yun yung ini-implicate, yung sinasabi yes, ko yes. na hindi sila nagkita with hindi sila nag-meeting with ICC. Oh, yes, yes. Diba? But apparently, after that, nagsalita si Ombudsman Boying Remulla na nakipag-meeting talaga sila. Ganun yan. Buti pa si Boying yung umamin. Kayo dyan ha, wala kayong mga... Si Boying talaga may... So yung mga Namin 18 talaga Marines, yung mga critics sa ating government, dinimanda ng mga libel, Lahat. inciting to sedition, ano pa yung mga kasong... Tinatakot eh. Lahat na lang. Kasi siyempre mga taong yan, they're just, these are common folks. Hindi naman Hindi, not wala only silang that. pera buti na lang libre-libre ang mga abogado. Hindi lang yun, Mother. puro abono. Sariling tax ng bayan, ang nagpapasweldo sa kanila is ang mamamayang Pilipino, tas ang dinidemanda nyo, yung nagpapasweldo sa inyo. Ganun yan. Para yung sinabi na yung Sir, amo nyo. Senator Erwin Tulfo, nag-file ka pa ng libel. Ang sabi daw sa Supreme Court decisions sa Attorney Mar, ang mga elected officials po ay hindi dapat balat. Sibuyas. Yes, exactly. Ganun yan, hindi balat sibuyas. And of course, exemption sa libel, yung concerns of public interest. Saka the truth is a defense. Yes. Sa totoo lang, Sa totoo lang, Sa dito ang totoo usaping walang kinatatakutan. walang paligoy-ligoy. Sa totoo lang.